It's a film about power games. Jack and Poy, hale-hale hoy, sinong matalo siyang unggoy. So kahit ba hindi siya war film, yung labanan sa Quezon is really more about ideas and yung ego. Yung buong trilogy kasi, it's really about examining the idea of bayani. Pero yung una, it was about how one uncompromising person tried to win but eventually lost kasi hindi siya marunong mag-compromise. The second is a coming-of-age story. Nagsimula siyang bayani and then parang sinundan natin siya sa pagiging tao niya. So I'm talking about Goyo. So itong pangatlo, I thought of introducing another person dun sa huling pelikula na pwedeng mag-encapsulate ng pag-deconstruct ng bayani. Hanggat kapit-bisig kami ni Sir Ying. So Quezon pretty much encapsulated all of that. Minsan hindi ka sure kung ginagamit ba niya yung independence for sincere purposes or ginagamit niya yung independence as a tool para i-maintain yung power niya. Hindi natin kailangan ng isang diktador. We need decentralization. Si Eko agad yung pumasok sa isip ko kasi siya lang yung alam ko na kayang i-match yung energy ni Manuel Quezon na sinulat ko dun sa script. For the responsibilities of complete independence is now in our hands. I decided to make a scene. House of Representatives, may kanya-kanya silang mga lamesa. Si Quezon is going around there trying to manipulate people and gain favor and etc. etc. So I thought it would be nice to see this as a chess game. Top shot, 64 tables, and then nakapattern siya after a popular chess game. Yung mga moves ng mga tao. Gaano katibay itong tinatayuan natin? Nung una, si Hoven acted as siya yung audience, yung point of view ng audience. Siya yung silent observer. Pagdating sa Goyo, he's trying to fight back dun sa lahat ng na-witness niya. Kasi hindi siya nag-agree sa mga ginagawa nila Goyo. Thank you. I owe you a lot. Pero pagdating sa Quezon, binali ko siya ng konti, yung character. Eh di namin mo rin na ikaw ang nagpasara ng alerta. I wanted to see him in a compromised situation na hindi siya kasing pure as people would think. Balik tayo. Bago ko magsimula ng scoring, usually binababad ko yung sarili ko sa kung anumang genre yung importante dun sa pelikula. So in this case, it's a lot of tango music, a lot of 1920s na jazz, and orchestral music. Just trying to make sure na yung ginagawa kong music ay hindi out of place. And it's just a matter of sitting down for hours and hours and then hanggang mapagod yung tenga ko. In between shooting days, nag-e-edit ako. Ine-edit ko na yung pelikula. Sa wrap namin, ihintay ko yung hard drive, uwi ako sa hotel, ipo-process ko yung mga proxies ko. Kinabukasan, pag walang shoot, edit ako. Which is why pagka-wrap nung pelikula, mga 3 weeks later, tapos na yung, nakalock na yung edit. Yes. Yeah. That's right. Sometimes it's deliberate na I try to orchestrate everything. Kasi since I do the editing and the music also, usually buo na siya sa utak ko. So hindi naman ibig sabihin na I don't explore on set. It's just that I already have a firm idea kung saan ko gusto pumunta yung eksena. I will. Yes. You will. May eksena doon na sinasabi niya na ginawa niya lahat para sa bansa. Pero he's sick, he's dying. I am the Filipino people! Do you hear me? Si Aurora, tinatry niyang pakalmahin si Quezon. Sabi niya, may sakit ka, may sakit ka. Yung connection na yun, may sakit siya, I am the Philippines. I am the Philippines!
Ever since nung General Luna pa lang sinasabi na namin yun na parang we're not pretending to be doctors or anything. We don't know the solutions. Pero we do know na may sakit yung Pilipinas. This is just a way of trying to raise questions. Ano yung mga sakit? Ano yung mga paulit-ulit? Ano yung mga hindi nagbabago? Tayo yung paulit-ulit eh. Tayo yung hindi nagbabago. Anong pwede natin gawin? Huwag na tayo sa luma! Dito tayo sa bago! Sa progresibo! Maybe paglabas ng tao sa sinehan, may idea sila kung ano yung mga pwedeng magbago.